Pinatawan ng Taguig Court ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo sina Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa matapos mahatulang guilty para sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Samantala narito naman ang naging banat ni Denise sa aktor habang ito'y nasa loob ng rehas at ito na pala ang kanyang sitwasyon sa loob ng kulungan. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Diretso sa kulungan sina Denise Cornejo at ang iba pang hinatulan ng guilty sa kasong isinampa ng TV host na si Vong Navarro. Guilty beyond reasonable doubt ang naging hatol sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, pati na ang kanilang mga kaibigan. Para yan sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa sa kanila ng aktor at TV host na si Vong Navarro. Ang sentensya sa kanila ng Taguig Regional Trial Court, reclusion o habang buhay na pagkakakulong. Bukod dyan ay wala ring piyansa at ipinagbabayad pa sila ng 300,000 piso na danyos kay Vong Navarro. Samantala ikinagulat naman ng pamilyang Cornejo ang mabigat na parusa kay Denise. Well, we're both shocked, very shocked because we didn't expect such a verdict. And of course, very sad to know that a member of our family will go to prison. Mula sa Taguig Regional Trial Court, eksklusibong nakuna ng video ng diretso sa Taguig City Police Station sina Denise Cornejo at ang kaibigan nito. Tanging sina Denise at kaibigan lang nito ang nakadalo sa promondation ng Taguig RTC, kaya sila pa lang ang naproseso. Alas 3 ng hapon nang isakay sa police vehicle ang dalawa, nakasuot sila ng dilaw na t-shirt ng Taguig City Jail, diretso sa Bureau of Protection ng Muntinlupa Siraj, habang sa Women's Correctional Women sa Mandaluyong si Denise Cornejo. Mismong korte na raw ang nagsabing kaduda-duda ang kwento ni Denise, iba rin daw ang mga kwento ni Denise sa mga nakita sa CCTV footage. Hindi naman dumalo sa promondation si Vong Navarro, pero sa kanyang kampo, nakamit na raw nila ang matagal na nilang hinihintay na hustisya. Kasabay sa resultang guilty sina Denise Cornejo at Cedric Lee, nagbigay rin ng mensahe at pasasalamat si Vong Navarro. Gusto ko munang itong pagkakataon na to para po magpasalamat. Of course, maraming salamat Lord. Dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa raming ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming salamat. And of course, maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153, kay Judge Ben at sa lahat po ng staff ng court sa ibinigay niyo pong justice sa akin na matagal ko na pong pinagdadasal. Salamat po ng marami. And of course, marami pong salamat sa aking legal team, kina Attorney Alma Malyonga, Attorney Bon, Attorney Chris, Attorney Jock, Attorney Hazel, Attorney Olive, Attorney Mariel, and Attorney Justin sa hindi niyo po pagbitaw at pagsama sa akin hanggang sa huli. At maraming salamat po sa ABS-CBN, Sir Carlo, Tita Cory, Sir Mark, Sir Gabby, Ma'am Charo, FMG, Direk Loren. Dahil since day one, nandiyan po kayo. Lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. At maraming salamat po kay Direk Chito, Street Boys, sa mga kaibigan ko, sa mga Quiz Wednesday Club dahil palagi kayo nasa tabi ko. Hindi niyo po ako iniiwan at pinapabayaan. And of course, sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans, na kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda sa akin, patuloy kayo nandyan, sumusuporta at naniniwala. And of course, maraming salamat po din po, Sir Louie. Maraming salamat po sa nandyan, kay Ate Lani, sa staff ng Showtime family. Maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito Pero nandyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko, sablay, papuntang norte, papuntang south. Di ko alam, pero nandiyan kayo to support me. Dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. We love you, Grace. We love you. Salamat. And of course, sa family ko, kay Ice Bruno at sa dalawa kong nanay, kapatid ko, pamangkin ko. Salamat dahil naging matatag kayo kasama ko. Salamat sa pagmamahal ninyo. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo.
sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. We love you, Love you, Kuis Boy. We love you, boy! Love you, boys! Umaasa naman ang aktor at TV host na si Bong Navarro na dito na matutuldukan ang issue, pero nagpaplano na naman ang pamilyang Cornejo na iaapilang muli ang hatol ng Taguig RTC. Samantala, sumuko na rin sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI ang negosyanteng si Cedric Lee matapos hatulan ng Taguig Regional Trial Court ng 40 years na pagkakakulong. Sa kuha ng kanyang mugshot ay nakangiti lang ito na tila ba walang nangyari. Sa kabilang banda, narito naman ang naging banat ni Denise sa aktor habang ito'y nasa loob ng rehas at ito na pala ang kanyang sitwasyon sa loob ng kulungan. Bong, hindi ko kailangan umiyak, ipakita na awang-awa ko sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa tao, lalo na sa'yo. At wala akong laban-laban dahil alam ko marami kang napasayang tao, magaling kang artista, idol kita, pero sa mata ng prinsipyo, ang mali ay mananatiling mali at hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Yun lang po at Sir Rod, ano po ang naging reaksyon? Paano po yung naging reaksyon ni Denise nung kanya pong naririnig yung hatol po? Well, a combination of sadness and shock. Sadness and shock. Shock because I didn't expect such verdict. Sadness because, family, a member of your family, is going to go to prison for the rest of her life. Napakalungkot, Cheryl, napakalungkot. Noon po, ano po ang naging reaksyon o nasabi po sa inyo ni Denise nung narinig po niya yung hatol po sa kanya? Well, I was beside her all the time, and I was amazed at her composure. No, she did not weep. She did not do any scandalous act. Wala. She was very quiet. She maintained her composure, and she was telling me that she is maintaining her faith. No? She believes that God will that justice will really prevail. So in short, Cheryl, I look at Dennis as a very strong woman for her age. At I understand, Sir Rod, kasama rin po ang kanyang nanay. Kanina po, ano po ang naging reaksyon ng kanyang ina? Well, I suppose any mother would cry, when she heard the verdict, condemning her child. She cried, but of course, ang aking concern sa kanya kasi, she has a heart problem, So we're trying to, make her relax, and process the whole thing. But Cheryl, all I can say is this, I was really surprised kung ba't naging ganun ang verdict. But of course, the judge might have good reason. But ang kinakapitan, ang hinaako namin ang aming pananampalataya. We're keeping our faith in God. Kasi marami din po mga kaibigan na mga Kristiyano na nagdadasal para sa Kanya, So I believe that God has a plan. I know that He has a plan. And it will come out right. Yun na po, Cheryl. Yun na po. Nasaan na po ngayon si Denise, Sir Rod? Well, we departed from Bikutan. She was on her way to, I think, CIW. I think she has to undergo some medical examination. While the other person will go straight to New Bilibid prison. So she's going to be she'll be incarcerated at CIW. Yan, alam ko. Panghuli na lamang po, ano po ang sunod na hakbang ng inyong pamilya pagkatapos nga po ng hatol ng korte kay Denise? Well, first pray, second pray, third pray, and lastly, use other legal remedies kung pwede pa.